Let us stand and let's bow our heads for the opening prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Almighty God, we are grateful for the beauty of this day, March 18, and the privilege of gathering here in Makina de Aula, Canal High School for this event. We thank you for the gift and talent of each person present, and for the opportunity to learn, grow, and connect with one another. As we begin this time together, we ask for you, your guidance and wisdom. May our hearts be open to understanding and our minds be receptive to knowledge. Help us to be mindful of one another and to create a positive and supportive environment for all. May this event be a source of inspiration and joy. Kami ay taus-pusong nananalangin sa iyo, aming Ama, dahil sa iyong kadakilaan at sa iyong ipinakita na pagmamahal sa amin. Ang imong mga bukma ng pabili namo, Amahan, ikaw ang among kalangdong na hari sa kanan. Ikaw nagsaad na ang imong katawan, imong gabayan, uban sa imong kaluoy. We ask this in your name, in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, konting katahimikan. Okay, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon, Ma'am Marian. Kami ay nagdadalak na makita ka muli. Okay. So again, magandang hapon sa lahat ng narito. Kinagagalak ko, ipaalam sa inyo lahat na dumating na ang isang araw na kung saan ay ating matutunghayan ang pagpapakitang gilas ng ating grade 10 Rizal. Ingat ang kanilang presentasyon ng Filibus Days mo, isang natatanging pagganap hango sa panulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Rizal bilang tugon ng buong klase sa kanilang gawaing pagganap para sa huling quarter ng taong pamasukan sa paaralan 2024-2025. Okay? Tara at ating tunghayan ang kanilang pakitang gilas. Okay, narito po ngayong hapon na ito ang buong klase na Grade 10 Rizal. Ating pong bigyan ng palakpak. Tayo ay pagtungkulan sa katotohanan ng ating sistema. Buhay ng pulong ng puso gamit ang isang nobela. Ngayon babalik si Jesus pag-uwitan.
Ang ilong kasi ito ng mga alaman. May mga malulungkot at masasaya. Halos lahat ng kwento ay alam ko. Pero mas nais ko lang ikwento ang masayang alala at layuan ng mga malulungkot na kwento na sana'y malimutan na. Matalas ang iyong pamilig. Sa totoo lang, sa tuwing naririnig ko ang pangalan ng ito, naaalala ko ang kwento ni Juan gusto mong Ibarra. Ibarra? Parang narinig ko lang ang pangalan niya. Ano bang nangyari sa kanya? Alam niyo ba? Huwag din natin pag-usapan pa ang mga maglalakad. Pakinggan natin ang kwento ni Ibarra. Si Ibarra ay anak ni Rafael Ibarra na nag-aral sa Europa at sa kanyang pagbabalik sa kanyang nalaman ng pag-isa ng kanyang ama. Tumingin Diyos na ako noon. Ayon sa kwento, habang siya ay tinutubis ng akawan, siya tumalon sa ilong at kinalanan ng bala at ang tubig na naging kulay dugo at ang kamatay ng binata. Ano nangyari sa kanya, Clara? Lumipas na ang 13 taon at ayon lamang ang alam ko hanggang sa mamatay si Ibarra sa ilong na ito. Maaari kong tapusin ang kwentong ito. Abay, napakabagal naman ang papunta mo. Mas mabilis pa ang pagpupusan. Pakikilisan na. Uminahon ka doon. Ang daan dito ay Jimenez, kaya tuloy ko lang dapat kami. Ang tanging kapataw sa Jimenez, ang tanging rason ng lahat nito ay walang mabuting nawa dito sa Pilipinas. Ernesto Espasil. Ewan ko ba kung bakit wala nakaisip ito. Humugay lamang ang isang matuwid na kanal galing sa Lawa hanggang sa Manila. Tapos! Tawalin mo ko. Bakit pa dyan ang galing sa India? Sabihin ko hindi ako sa kayo. Lagi sa lahat ng mga kasi na ngayon marami na tayo ng bayan. Eh di sirain. Ang salamin ng mga bayan sa maganda ko. Huwag bayaran. Gamitin natin ang mga bilanggo at mga kriminal. Dito pa rin. Loki disease is correcto. Marami na naging magsika ng bansang ito. Magandang araw, Kapitan. Kumusta? Kapitan Tiago, kumusta? Maayos naman po. Patuloy pa rin po ang aking pag-aaral ng medisina. Maayos naman ito sa Kapitan Tiago, ngunit tulad ng dati ayaw pa rin niyang magpakalit. Akin ay pinutusan ako pupunta sa San Diego upang tingnan mo pa ang bahay nito. Kung siyento, kumusta na nga ba lang para kung buwan tayo ng katabigan dito sa natin? Palagay ko yung hindi hirap na tayo dyan. Mabuti na po. Nakahanda na po ang mga guro at ang paralang gaso. Palagay ko hindi matutuloy yun. Dahil tulad ikaw sa seminar.
Magtutuloy po sapagkat hinihintay na lang po namin ang permission pagkatapos ng magkita ni Pati ay kay Kapitan Pilar. Ate po po ang pera. Aambag ang bawat eskwela, ang mga guro ay nangati sa Pilipino at Kastila, at ang mga kagamitan naman ay ang loob ng mayamang si Macaraig. Ganoon, sana magtutulay kayo sa iman. Paano? Mauna na po. Kailangan pumunta sa taas. Maiwan na kayo. Nga pala, anong sabi ng tiyong si Padre Florino tungkol kay Pamela? Bayad naman siya. Sa totoo lang, palagi niya akong sinasabihan patungkol sa kasal. Yun lang, ang hindi ko masasabing maganda kay Paulita ay kanyang tiya Victorina. Oo nga eh. Talaga ba? Na nais mo hanapin ang kanyang asawa? Oo, kung hindi mawawala sa akin ang aking nakamatagal. Pero sa totoo lang, natatago ngayon si Don Tiburcio kasama ng aking tiyo. Simon, Sagani, ito si Senior Simon. Huwag sana masubat ang iyong damdamin ng sa galing dito. Totoo ba napakahirap ng iyong probinsya na hindi madalawin sa akin ang nalahas? Hindi kami bumibili ng hindi magagamit sa buhay, kaya hindi kami nabibili. Kamuti ba uminom na lang kayo ng alak? Sa atin, para mabuti ang iyong probinsya. Salamat, Ginoo, ngunit hindi ako umiinom. Okay, dito na po. Sagani, ayaw ba sa kanya? Hindi ko alam, Basilio, ngunit masama ang tunog ko sa kanya. Dapat tayong lumayo sa kanya. Isa siyang malakas sa tao at ang kanang kamay ng general. Talaga? Oo, ayon sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang mga kaaway. Pinalapit ang isang talent dahil sa kanyang kasipagan na naging susi ng kanyang pagyaman. Siya ay isang magsasaka na nakaranas ng magiging pagsuko dahil siya magkaya at mahilig na tao. Ngunit dahil sa pang-aapuso na may-ari ng lupa, siya'y nagbago. Kung ang nagtanim at kumitaron na ang mga kaldeya pinagmumulta sa lupain. Let's go! Sobra ng mga bayan yan! Magtimpito! Mas malaki lamang ang lugar kung harapin mo ang hinaharap ng kaso. Bayaran mo na lamang hinihingi ng renta. Ngunit ama, sila yung umaabuso na. Pagpalagay na lang natin na nahulugan ng slabi sa tubig at tinagman ang malagputuan. Kasama ang kababang natituwa ay sumagas. Hindi ko hayaang makuha nilang lupa, ama. Hindi! Walang sino mang dayuhan ang magkakakuha ng lupa ang ating sinasaka. Lupa ko ito! Hinamunan, lumikan, sinaka, nalagaan, hinahal, at pinagyamanan. Nang matanggap ng anak na babae at ang matanda ay higit sila ng
May pera ko dito, Lolo. Isa, dalawang dami niyo po lang po, Lolo. Kulang po tayo na 3 dito. Pero huwag mong mag-alala, Lolo. Mahanapan ko sa magparaan. Maghahapon gabi na naglalakad si Basilio sa kagubatan na noon ay pagmamayari ng mga Ibarra. Tumigil si Basilio sa isang galing bato sa gilid ng malaking puno ng balete. Sino ka? Magpakita ka! Mari mo kayong tulungan, Ginoo. At bakit ka na papayag? 13 taon na ang nakakaraan. Tutulungan niyo akong mailibing ang bakay ng aking ina at mailibing ang bakay ng lalaki. Hayaan niyo naman akong mapasalamat sa lahat ng inyong ginawa. Bakit? Sino ba sa tingin mo? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Crisostomo Ibarra. Si Ginoong Ibarra na sa magkakaalam na lahat ay patay na. Ang pagkakala mo ito sa akin ay isang napakalaking banta sa akin. Ang maaaring pagkabulang ito ang siyang sisira sa mga plano ko. Sa plano ko maliganting, sa plano ko matanggal ko ng pinagalaan. Simon, doon ikay natulan ng pinabekstero. At dahil ikay nakuling, muli mo ba itong hahayaang mangyari? Walang ibang nakakain nito, maliban sa aking dalawa. At kung mawawala ka man sa akin ang gas, ay sana panatili mo itong isang lingid. Simon!
ako ngayon. Sabihin mo na lang kay tatay na nakapasok ako sa isang murang kolehiyo. Paalam po. Alam mo na ba ang nangyari sa lolo mo? Bakit? May mga nangyari ba sa lolo mo? May masama bang naganap? Alam mo, pinaparusahan talaga ng Diyos ang mga tao para malaman nila na makasalanan sila. Alam mo ang ibig sabihin? Na ang babae katulad mo na malapit ang ikasal, hindi pa rin marunong magkasal. Ito din kung saan na makulot magkasal. Pero hindi pa rin lang pa ibang pinagdagan sa iyong pasal. Nalaman ni Hermana Petra ang paggawas ni Basilio ng Maynila upang tubusin si Huli sa pagpapaalila gamit ang naipon nitong pera. Para sa kanya, maihahalikulan niya si Basilio sa isang demonyo ng babalatayon bilang isang mag-aaral. Nagtungo si Simon sa bahay ni Kabisang Sales upang matigla ang makipagpagitan ng lahat. Kabilang sa mga bilis na Kapitan Basilio, ang kanyang asawa na si Kapitan Nalina at ang anak na si Sina, pati na rin si Hermana Petra. Marami ang kumanga at hindi na ilabas ni Simon ang kamahaling niya. Kapitan Basilio, andito po sa mga lupa ng pili ng mga alahas? Oo, kasama ko ang asawa. Mabuti naman kung gano'n. O, Kapitanan Dina, amiga, magandang araw, anong balita? Alam mo ba na si Huli ay magkamak na ngayon na hindi pa rin marunong magkasal? And as long as his father is Hijo del Espiritu Santo, awan sa siya ng Diyos. Ang permanes ay maaaring ikasira esina. Tama ka! Isang dakong pito, malaking porsyento ng ating bayan ay Uwiwaan! Tatasin! Sinusino! Tama ka! Ang kuyamanan ay maaaring maging dahilan ng sa magbabago sa buhay. ako rin ay bumibili ng alahas, pati nabibenta. May alok ka ba sa akin? Lang may alok ko. Dali, lahat ng alam ay sabi ng aking anak ay naibenta na. Halika, Kapitan Sales. Mayroong ibinira si Huli ang lakad sa kanya. Ang lakad na iyon ay malaga para kay Masyamili. Ang lakad na iyon ay malaga para kay Huli. Sa totoo lang, mas pinili niya magpalila kaysa magwalay sa kanya ang lakad na iyon. Maria Pilara, wala na kayo sa kamay. Basilio ang lalaki na iyon. Ang pinto ay binigay malagana sa taong may sakit. Dahil sa awa, at ang taong yun, pinamot ni Basilio at pinanin ang lahat ng ibang pamayan niya. Hindi ko pa nakikita ang langit na iyon. Gusto ko na siyang bilhin sa halagang itong daan. Nagdadalawang isip si Kabisang Sales kaya nagtungo siya kay Huli para magpaalam. Nakatulog si Simon kinabukasan ay nakita niya ang agnos ni Maria Clara na may katabing sulat ni Kabisang Sales. Patawarin niyo sana ako at inakawan ko kayo. Ipagpapalit ko ang amor
ni Maria Clara para sa inyong beholder. Kailangan mo talaga ito sa aking pamumundo kasama ang mga tulisan. Ipinagbayan ko na mag-ipana naman kayo ng langgam upang hindi ka mahuli sa aming mga kamay. Nagpapaalam, Telesforo Juan de Dios. Sa wakas, ay nahanap ko na rin ang aking hinahanap. Ha 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 ha! Maraming tao ang nakakita sa Teatro de Variedades dahil may pagtatangkay. Ngunit hindi nanood ang bulag si On. Malungkot siya at panisa. Hindi rin nanood si Basilio matapos ng tubusin si Huli. Wala siyang hinatupag kundi pag-aaral. At kundi na may pag-aalaga sa may sakit na si Kapitan Chago. Napadalo ko kayo ginusin. Kamusta ang sakit? Maria Clara. Oo, gusto kong kunin siya. Pero, Ginong Simon, si Maria Clara ay patay na. Anong patay na? Kanina nga panahon lamang. Ganap ng alas 6. Hindi yan totoo. Buhay pa si Maria Clara. Sinasabi mo na yan dahil ayaw mo siyang kunin. Ilang araw ko siyang matangay at may sakit. Napunta ako sa may kumbento upang tingnan ang kanyang kalagayan. Pero Ginong Simon, si Maria Clara ay namatay siyang hindi ko man lang nakita. Namatay siyang hindi man niyang nalalaman na nabubuhay ako para sa kanya. Namatay siyang nagdurusa. Ginong Simon. Si Sagrada ay nananagdang makipagkita sa isintahan si Paulita Bromel. Naglalakad siya sa Pasyo de Maria Cristina bago mamasubo ang araw. Tumitigil na ang paligid, subalit wala pa rin si Paulita. Tila nawawala siya ng pag-asang darating pa ang isintahan nang marinig niya ang papalit na bawaning tila ng dalawang kabayang puti. Oh, Sabihin mo sa akin kung nasa ng asawa ko. Lucento, Senyora, ngunit hindi ko alam. Sabihin mo sa kanyang patay man o buhay, gusto pa rin siyang makita. Sapat na ang kaputang maghintay upang makapag-asawa ko muli. Anong tingin mo kung kanito? Oo, masaya yan siyang tao. Magpagbiro at magiliw. Ha ha ha! Dia, may naghahanap sa iyo. Ha? Sino? Dia? Hindi naman na nagkaroon ng tayo ng oras. Balik kami sa akin. Kaya ka ba nagkakaganyan dahil sa pagsama ko kay Marito? Ang aking Dia lang naman ang gusto kay Marito eh. Ikaw
tuwing pinagmamasdan ko ang kabundukan, ay nakakaramdam ako ng kalayaan. Pangarap kong makita ang aming bayan mamulat at magkayapa. Pangarap? Pangarap? Sabi ni Tia Binani, kailan na hindi makakag magkausap sa bayan ito. Isa ka siyang hangal! Hindi siya mabuhay ng walang alipin! Paano kung manang mangyari sa inyong pinapangarap? Makinig ka sa aking Paulita. Alam mo kung gaano kita kamahal. Walang magyari at mamatay ako sa aking paniniwala. Mamatay akong maligaya, pinaglalaban ang karapatan ng inang bayan. Paulita, kailangan na natin umuwi! Magkakapit na! Sumabay ka na sa akin, Isagani. Hindi na, Paulita. Paalam, Isagani. Kayong mga Friday, bilang mga guro, ay may karapatan, loobogin kami mga mag-aral. Tanong ko lang, nasunig ba ng mga Friday ang kanilang mga responsibilidad? Oo, tumutungan kami! Ngunit bakit hinahal naman ang pagtuturo? Kahit ang mga bilanggo ay tinutulungan at pinakikitan ng kamalaan. Ngunit kaming mga kabataan ay napapabayaan. Lumalagpas ka sa ating pinagkasunduan sa ganito. Sa kamakayaan ni Isagani at Father Fernandez, tinalakay ni Isagani ang mga hadlang na sinulitan ng mga prayer sa edukasyon ng mga mag-aaral. Ipinahayag niya ang kawalan ng kasiyahan ng mga estudyante ay tulad ng pagbibigay ng tunay na kaalaman ng mga prayer. Pinagtanggol ni Father Fernandez ang kanyang pananaw na ang karunungan ay dapat ipagkaloob lamang sa mga karapat-dapat at inilalawan ang mga pagkukulang ng mga mag-aaral bilang bunga ng masasamang pag-asal mula sa kanilang kapiligiran. Ikiniit ni Isagani na may pananagutan din ang mga private sa sitwasyon at dapat nilang suriin ang kanilang sariling kakulangan. Sa huli, nagkasundo silang pareho ay may bahagi sa problema at kailangan ng pagbabago upang makamit ang tunay na edukasyon. Saan ka pupunta, Isagani? Sa pamanaang sibil, titignan ko ang mga nakapaskin at makikisama sa iba. Ha? Habang nakaburol ang katawan ni Kapitan Jaco sa bahay nito,
Nagpabalita naman ang pagkakakulig kay Basilio. Higit na dinagdang ang balita tungkol kay Basilio dahil maaari ipatapos o patayin ang binata.